Kabanata 681. Ang katotohanan. Paano ko gagawin? Malamig na sagot ni Ostermore. Master, kailangan na nating umalis. Napagtanto ni Yoro ang kaitikot-takot na sitwasyon at agad na sinangga ng kanyang katawan si Xylomore. Ang pumatay ay si Ostermore. Ang maruruming taktika, ibababa kita. Patayin si Ostermore at ipaghiganti ang pagkamatay ni Otis. Huwag kalimutan si Xylomore at ang iba pa niyang mga tao. Walang iwanan na buhay. Ito ay kaguluhan habang ang mga mandirigma ng pamilya Lund, na unang pinalibutan si Tyr Summers at ang kanyang mga tao, ay agad na sinugod patungo kina Xylo at Oster. Sa execution platform, tumawa si Dixon Watt hanggang sa tumulo ang luha sa kanyang mukha. Ito ay isang surreal na pakiramdam. Para bang dinaya niya si kamatayan. Diba sabi ko na ang pamilya Moore ang pumatay kay Otis? Dapat naniwala kayo, ano ngayon? Panay ang tingin ng mga guard kay Dixon. Sumigaw siya, ano pa ang hinihintay mo? Patayin ang mga mamamatay tao. Ang mga gwardya ay bumalik sa kanilang katinoan at akmang sasampa sa platform. Sandali lang. Ano ito? Ang mga gwardya ay tumingin kay Dixon, nagtataka. Kalagan mo ako. Oh. Kinaligan nila si Dixon at nagmamadaling bumaba sa plataporma. Ang eksena ay isa sa lubos na kaguluhan. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis na umakyat sa plataporma sina Tyr Summers at Neil, ang savant. Nang makitang buhay si Dixon at sumipa, nakahinga ng maluwag si Neil. Napakaganda mo ngayon lang. Tinapik ni Tyr si Dixon sa balikat. Tumawa si Dixon habang nakatingin si Neil na may pag-aalala. Sir, babaliin ni Master ang mga paa mo pagbalik mo sa Canentine Mansion. Nagmamadaling iwinagayway ni Dixon ang kanyang kamay at sinabing, hindi na ako babalik. Tiyo Neil, pakisabi sa aking lolo na susunduin ko si Connie sa South River City. Hindi siya dapat mag-alala dahil ipinapangako kung pakakasalan ko siya bago magsimula ang bagong taon. Nagtaka si Tyr sa biglang pagbabago ng ugali ni Dixon. Tila isang paglalakbay sa guillotine ang kailangan para sa pagbabago ng personalidad. Isang labanan ang sumiklab sa ilalim ng bitayan. Ang mga piling mandirigma ng pamilya Lund ay sumugod patungo kina Xylo at Oster na may iisang layunin na kitilin ang kanilang mga buhay. Kasabay nito, ang mga pinuno ng pamilya Lund ay nakiisa rin sa labanan. Bilang isa sa 4 na Vajra ng pamilya Moore, ipinakita agad ni Yoro ang kanyang husay. Tulad ng isang bulldozer, hinawan niya ang daan para makatakas si Xylo sa pamamagitan ng pagtulak sa lahat. Si Goldtooth at ang iba pang mga pinuno ay hamarang sa kanila at hinaranggan ang kanilang pag-atres. Halos dayin mo kami, sa iyong ginanawa. Papatayin ko ang bawat isa sa inyo. Itinaas ni Goldtooth ang kanyang sandata, isang spike mace, habang inihanda ng 4th in command ang kanyang gold saber at sinugod si Xylo. Parehong naglalaman ang mga pinuno ng Yoro ngunit pinalipad palayo ng isang gintong mace na itinapon sa kanilang daan. Ito ang parehong sandata na ginamit upang patayin si Otis, ang signature weapon ni Ostermore. Totoo sa kanyang titulo bilang Southern Emperor, ang parehong mga pinuno ng pamilya Lund ay walang kapares kay Oster kahit na sila ay nagtutulungan. Tara na. Gamit ang kanyang ginintoang mace sa kamay, iniikot niya ito, pinaalis ang mga piling mandirigma ng pamilya Lund. Ang mace ay gawa sa hindi kilalang material at tumitimbang ng hindi bababa sa ilang daang pounds, tinitingnan ng puwersa na maaari nitong ibigay. Gayunpaman, hinawakan ito ni Oster na parang ilang kilo lang ang magaan. Ito ay nagiging mas magulo, na ang mga mandirigma ng pamilya Lund ay hinahabol ang pamilyang Moore na parang tides ng alon. Si Ferris, ang mastermind, at ang mga miyembro ng Wolf's Den ay tumingin sa gilid. Nais nilang sumali sa labanan ngunit wala silang mahanap na pagbubukas. Dahil doon, umakyat silang lahat sa bitayan at sa halip ay pinanood ang aksyon. Sa ibaba nila ay ang mandirigma lahat ng pamilya Lund. Sila ay nagnanais para sa dugo. Nasa sabik si Dixon na makita ang sunod-sunod na mga pangyayari, hanggang sa puntong hindi na siya nagkakaintindihan. Akala niya ay mamamatay na siya ngayon ngunit hindi niya inaasahan ang mga bagay na magbabago ng biglaan. Chief, hindi mo ba lalabanan si Ostermore? Kinalikot ang kanyang set ng poker cards, tanong ni Jermaine Leonard. Hindi si Oster ang kalaban ko. Ang araw ng huling laban ang nakikita kong kalabanan ko si Sachin, hindi siya, sagot ni Tyr. Sinasabi mo bang walang magagawa ang pamilya Lund para pigilan ang pamilya Moore? I am not sure about that, pero alam ko na hindi sila kapareha ni Oster, ani Tyr.
Nang malapit ng ma-overwhelm sina Oster at Xylo, ang ilang mga tao sa pamilya Lund ay nagsimulang labanan ang kanilang mga kamag-anak ng biglaan. Nangyari ito ng biglaan kaya nataranta ang lahat. Anong nangyayari? Nakasimangot si Dixon at ang iba pa. Bakit nila sinasalakay ang kanilang mga tao? Sila ay mga tao ng pamilya Moore, pagkatapos ng lahat, sabi ni Tyr. Anong ibig mong sabihin? Ipinaliwanag niya, sinimulan ng pamilya Moore at Great Sky Group ang kanilang paghahanda ilang taon na ang nakararaan. Bakit sa palagay mo kaya nilang sakupin ang timog ng ganoon kadali at bilis? Mayroon silang mga tao, tapat sa kanila at kanilang layunin, na nakatago sa iba't ibang pamilya, handang kumilos sa isang sandali. Kabanata 682. Ang kamatayan ni Xylo Moore. Kaya naman pagkatapos na maisigawan ng pamilya Moore at ng Great Sky Group ang kanilang mga plano, maraming pamilya at grupo sa timog ang bumagsak. Sila ay kontrolado ng pamilya Moore at ng Great Sky Group. Nagulat si Dixon, tinanong niya, kaya ang pamilya Moore ay naglagay pa ng mga especially iya sa pamilya Lund. Oo, at hindi lang ilang especially iya. Nang matapos ni Tyr ang kanyang pangungusap, pinitik niya ang kanyang palso, at lumitaw ang isang gintong scalpel sa kanyang mga kamay. Sa puntong ito, naging magulo ang lugar. Matapos matalo ang pamilya Lund, hindi na nahirapan sina Oster at Xylo gaya ng dati. Sa sandaling ito sa di kalayuan, maraming itim na sasakyan ang dumaan. Lahat sila ay mga sasakyan para sunduin si Xylo at ang iba pa. Itinaas na ni Oster ang kanyang golden mace at nagbukas ng madugong daan patungo sa mga sasakyan. Sa kabilang banda, mahigpit na hinawakan ni Master Lund ang mga gulong ng kanyang wheelchair habang siya ay nanginginig. Si Master Lund ay palaging tiwala sa pamilya Lund. Palagi niyang iniisip na ang pamilya Lund ay napaka-organisado at may pagkakaisa at ang mga kaaway ay hindi maaaring umatake at makapasok sa kanilang pangunahing punong tanggapan. Kasabay nito, palagi siyang nagtitiwala na ang kanyang pamilya Lund ay palaging isang nagkakaisang grupo. Maaari pa nga niyang igarantya na walang ibang kilalang pamilya sa buong timog na rehiyon ang kasing isa ng pamilya Lund. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto ni Master Lund na siya ay mali. Ganap na mali. Iyon ay dahil maliban sa kanya, ang iba pa sa pamilya Lund ay tumalikod at nagtaksil sa pamilya. Sa katunayan, karamihan sa kanila ay sumapi na sa pamilyang Moore kanina. Hindi lamang iyon, hindi inaasahan ni Master Lund na ang kanyang kapatid na si Zane Lund ay sumuko rin sa pamilya Moore. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang ekspresyon ni Zane ay nagpakita ng pag-aalinlangan. Mukhang nagdadalawang isip pa siya. Sa likod ni Zane ay marami sa mga mahuhusay na mandirigma ng pamilya Lund. Pinabantayan nila ang huling linya ng depensa. Kung matatalo sila, madaling makakatakas si Oster at ang iba pang grupo. Sina Oster at Yoro ay nalampasan ang lahat ng mga talento ng pamilya Lund at sa wakas ay nakaharap si Zane. Tigilan mo silang lahat. Umungol si Zane. Ang mga mandirigma sa likod niya ay pumasok sa kanilang labanan. Sa pagkakataong ito, pinanangkitin ni Xylo si Zane at sinabing, Zane, pumayag ka na makipagtulungan sa pamilya Moore. Sinusubukan mo bang pigilan kami? Pabirong wika ni Xylo. Mula sa kanyang pananaw, si Zane ay nasa kanilang panig, at hindi niya sila titigilan. Ang ginawa lang ni Master Lund ay nagutos ng ilang napakalakas na mandirigma na protektahan siya sa kanyang tabi. Pagkatapos ay itinulak niya ang kanyang wheelchair patungo kay Zane. Ayaw pa rin niyang maniwala na pagtataksilan siya ng kanyang kapatid, kaya gusto niyang makita mismo kung ano ang huling desisyon ng kanyang kapatid. Nakaramdam ng kaba si Master Lund. Iyon ay dahil hindi niya matanggap ang isa pang pagtataksil. Ang mga pagtataksil ng ibang mga sasakyang dagat ay nadismaya sa kanya, lalo na kung talagang ipagkanulo siya ng kanyang kapatid. Umuumbok ang mga ugat ni Zane sa buong mukha niya. Huminga siya ng malalim at sinabing, Xylo Moore, I chose to collaborate with the Moore family because I want to make a good road for the Lund family. That is why I surrender to you guys and Sachin. Iyon ang dahilan kung bakit tinutulungan ko kayong kumpletuhin ang pakikipagtulungan sa pagitan ng pamilyang Moore at ng pamilyang Lund. Pero, bakit mo pinatay si Otis Lane? Nang matapos ni Zane ang kanyang pangungusap, nagsimula siyang makaramdam ng galit. Bago niya nalaman na ang pamilyang Moore ang pumatay kay Otis, dati pa niyang iniisip na si Otis ang pinatay ni Tyr at Neil. Hindi niya inaasahan na ito ang plano ng pamilya Moore. Hindi ito mahalaga, sagot ni Xylo. Zane, si Master Lund ay naging walang kwentang basura matagal na ang nakalipas.
Hindi siya kwalipikadong mamuno sa pamilya Lund. Kung pupunta ka sa pamilyang Moore, tinitiyak namin sa iyo na ang buong magsasaka ng Lund ay sa iyo. Hindi ba ito ang palagi mong gusto? Tumawa ng tusong si Zane at sinabing, Zylo, dahil napunta na ito sa ganito, hindi mo na kailangang lagyan ng sugar coat ang iyong mga salita. Lalo na't hindi ko ginustong maging pinuno ng pamilya Lund sa simula. Ang inaasahan ko lang ay magkaroon ng magandang kinabukasan ng pamilya Lund. Dahil pinatay mo ang pangatlong amo namin, kailangan mong mamatay ngayon. Nagpa siya si Zane. He waved his hands. Stop them. Isang grupo ng mga mandirigma mula sa pamilyang Lund ang sumugod patungo kina Oster, Zylo, at ang iba pa. Nagalit ito kay Zylo. Zane Lund? How dare you? Ang pamilya Lund ay hindi paglaruan ng iyong mga pukana, malamig na sabi ni Zane. Gusto mong pigilan ako ng ikaw lang at ang mga taong ito. Malamig na tiningnan sila ni Oster, ang kanyang mga kamay pagkatapos ay naglabas ng napakalaking flash ng isang malakas, gininto ang aura. Kahit na napakaraming mandirigma mula sa pamilya Lund, lahat sila ay napaatras at nawalan ng balanse, na madaling bumagsak sa lupa. Sa sandaling ito, si Oster ay parang isang Diyos ng labanan. Walang makakapidyo sa kanya kundi si Tyr. Boss, tatakas sila. Ayaw mo ba silang pigilan? Tanong ni Jermaine mula sa kanto. Umiling si Tyr at sinabing, napakalayo nila, at napakaraming tao sa larangan ng digmaan. Kahit nasubukan nating pigilan sila, hindi tayo makakarating sa oras. Nag-vibrate ang pulso ni Tyr, isang gintong liwanag ang lumabas mula rito. Tinala na ni Oster at Yoru si Zylo sa mga sasakyan at binuksan ang mga pinto. Pagkatapos, halos magkasabay, nakaramdam ng panganib sina Oster at Yoru at agad na tumalikod. Isang lumilipad na talim ang bumaril sa kalangitan at kasing bilis at galit na parang bala. Kung ang talim ay nakatutok kay Oster o Yoru, madaling naiwasan ni Oster ang talim habang si Yoru ay magagawang mabawasan ang pinsala sa pamamagitan ng pagpigil dito sa paglago sa mahahalagang bahagi ng kanyang katawan. Gayunpaman, ang talim na ito ay hindi nakatutok sa alinman sa kanila. Nakatutok ito kay Zylo. Ang lakas ng labanan ni Zylo ay mas mababa sa Oster at Yoru. Ang tanging naramdaman niya ay ang kanyang leeg ay nanlamig at matinding sakit. Ang gintong lumilipad na talim ay tumama sa likod ng leeg ni Zylo. Tumalsik ang dugo kung saan-saan sa likod niya. Si Zylo na papasok pa lang sa kotse ay bumagsak sa lupa habang nakadilat ang mga mata. Ang kanyang ekspresyon ay tila nagpapakita na siya ay hindi makapaniwala nang hawakan niya ang likod ng kanyang leeg na puno ng dugo. Ikalawang guro. Natigilan si Yoru, hindi niya inaasahan na may mangyayari kay Zylo sa sandaling ganito. Hindi rin kaaya-aya ang ekspresyon ni Oster, ngunit hindi siya nagdalawang isip at agad na hinaila si Yoru papasok sa kotse. Pagmaneho. Walang pagdadalawang isip na utos ni Oster nang makapasok na sila sa sasakyan. Kabanata 683. Humingi ng pagkakasala. Nag-alinlangan ng driver at sinabing, pero second master. Pagmaneho. Malungkot ang mukha ni Oster habang malamig na utos sa driver. Hindi kinaya ng driver ang pressure. Ang tanging nagawa na lang niya ay itapak ang pedal ng gas at pinaandar ito ng mabilis sa abot ng kanyang makakaya. Matapos tumakas sina Oster at Zylo sa larangan ng digmaan, naging mas kalmado ito. Dahil ito ang pangunahing base camp ng pamilya Lund. Kahit na ang pamilya Moore ay nagtanim ng maraming mga especially iya sa pamilyang Lund, ito pa rin ang kanilang teritoryo. Hindi sila ang kalaban ng pamilya Lund. Dahil sa pangyayaring ito, nalantad ang lahat ng plano ng pamilya Moore tungkol sa pamilya Lund. Tinamantala ng pamilya Lund ang pagkakataong ito upang maalis ang lahat ng mga especially iya, kabilang ang ika-5 at ika-9 na master ng pamilya Lund. Ang pamilya Lund ay may kabuoang 10 Panginoon. Ang pangalawang master ng pamilya, si Zane Lund, ay naging malapit sa pamilya Moore at Sachin dahil gusto niyang makipagtulungan ang pamilya Moore sa pamilya Lund. Ang kanyang intensyon ay para sa ikabubuti ng pamilya. Sa makatuwid, hindi siya isang taksil. Habang ang 5th Master at 9th Master ay sa huli ay mga aso ng pamilyang Moore, ang dalawang ito ay naiimpluwensyahan ng pamilya Moore sa loob ng maraming taon na. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay mga taksil ng pamilya Lund. Ang pamilya Moore ay may pangmatagalang plano. Kung makikiisa sila sa pamilya Lund, magiging mas madali ang kanilang mga laban sa hinaharap. Pagkatapos nito, agad na itatapon ng pamilya Moore at Sachin ang pamilya Lund.
Doon sana pumasok ang ikalima at ikasyam na master ng pamilya Lund at naging mga pawn nila. Gayunpaman, ang lahat ng kanilang mga plano ay walang kabuluhan ngayon dahil ang insidenteng ito ay naglantad sa ikalima at ikasyam na master ng pamilya Lund, at hindi na sila mabubuhay pa. Si Master Lund ay isang taong pinahahalagahan ang kanyang relasyon sa mga tao. Siya ay mapagmahal sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Ang isang bagay na hindi niya kayang panindigan ay isang pagtataksil. Kaya naman, pagkatapos ng malaking labanang ito, iniutos ni Master Lund na kitilin ang buhay ng ikalima at ikasyam na master. Ito ang kanyang bottom line na hindi dapat hawakan ng sinuman. Sa sandaling ito, ang buong lugar ay puno ng dugo. Pumunta si Tyr at kinuha ang kanyang lumilipad na talam. Noon, ang Haring Pulubi ay may mga karayom ng magpie para kay Tyr upang mailigtas ang buhay ng mga tao at matuto kung paano mag-opera. Gayunpaman, maging ito ay mga karayom o kutsilyo, palagi silang tinatrato ni Tyr na parang lumilipad na talam. Kung alam ito ng Haring Pulubi, tiyak na magsusuka siya ng dugo. Itinuro niya kay Tyr ang sining ng medisina na naglalayong dalhin si Tyr sa landas ng pagiging doktor, ngunit si Tyr ay ganap na hindi interesado sa medisina. Kuya Tyr at mga kapatid mula sa Six Aces ng Canentine Mansion, kasalanan ng pamilya Lund kung bakit nangyari ang lahat ng ito. Magpahinga ka na lang, at pagkatapos na harapin ang kasalukuyang sitwasyon, babayaran namin ang lahat. Sa sandaling ito, dumating ang ikaapat na master ng pamilya Lund at taos pusong humingi ng tawad kay Tyr at sa iba pa. Ito ay kahanga-hanga. Handa silang aminin ang kanilang mga pagkakamali at humingi ng tawad sa halip na maghanap ng mga dahilan para pagtakpan. Gaman ang pakiramdam ni Tyr at ng iba matapos makita ang ugali ng pamilya Lund. Dapat stable na ang sitwasyon nila ngayon. Pagkatapos ay ginabayan ng pang-apat na master si Tyr at ang iba pa sa isang villa na ginamit ng pamilya Lund para mag-host ng mga bisita. Hindi nagtagal pagkarating nila sa villa, si Louis Lund, nakasuot ng itim na suit, ay lumapit sa villa. Pagkadating, hindi na kumibo si Louis at naglakad na papunta kay Dixon. Tapos yumuko siya kay Dixon sabay bigay sa kanya ng itim na stick. Anong ginagawa mo? Kumunat ang noo ni Dixon. Hindi siya komportable na makitang ganito ang kinikilos ni Louie. Sumagot tuloy si Louie ng masungit na mukha, anong mali kanina, para bugbugin mo ako at pag-alitan. Napatingin sa kanya ang lahat. Itong si Louie ay bata pa, pero gusto niyang maparusahan at umamin ng guilty sa ganoong paraan. Tumayo si Dixon at tahimik. Si Louie ay isang kakaibang tao na hindi maintindihan ni Dixon. Dixon, pwede mo akong bugbugin o pag-alitan. Bahala ka. Lumayo ka sa akin. Dixon felt goosebumps, kung matalo kita, hindi ka lalaban. Siguradong hindi, sagot ni Louie. Alis. Hindi napigilan ni Dixon na sipain si Louie at sinabing, Louie Lund, huwag mong hayaang maliitin kita. Tumahimik ka sandali, pagkatapos mong ayusin ang iyong sarili, maaari tayong magkaroon ng tunay na labanan. Natigilan si Louie at sinabing, kung gusto mo, magagawa natin ngayon. Hindi ngayon. Umiling si Dixon at sinabing, wala ka sa forma ngayon, hindi ito patas. Pagkatapos ay inilagay ni Dixon ang kanyang mga kamay sa ilalim ng kanyang baba at sinabing, bakit hindi natin gawin ito sa ganitong paraan? Magkaroon tayo ng tunay at maayos na laban pagkatapos ng malaking labanang ito, at kung ikaw ay nabubuhay pa. Sige. Agad namang sumagot si Louie dahil ito ang pagkakautang niya kay Dixon. Sabay-sabay, sa sala ng pamilya Lund, 7 na lang sa 10 master ang natira. Madilim ang kapaligiran sa sala. Ang lahat ng iba pang mga master ay may halong damdamin tungkol sa sitwasyon dahil hindi nila matanggap ang ikalima at ikasyam na pagkakanulo ng mga master. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay dumating na sa ito at ang lahat ay naayos na, wala silang pagpipilian kundi tanggapin ang nangyari. Kuya, parusahan mo naman ako. Sa sandaling ito, tumayo si Zane at lumuhad sa harap ni Master Lund. Kuya, ako ang nag-akit sa mga kalaban sa hanay natin. Please punish me. Si Zane nga ang nagpasok ng mga tao mula sa pamilya Moore sa kanilang pamilya. Dumating ngayon si Zylo at ang iba dahil kay Zane. Gayunpaman, niloko lang nila si Zane. Pumangon ka na, please. Huminga ng malalim si Master Lund at sinabing, hindi kita masisisi. Maganda ang intensyon mong tulungan ang pamilya. Gayunpaman, dahil ang pangyayaring ito ay may kaugnayan sa iyo, kahit na hindi ka makakakuha ng parusang kamatayan, mapaparusahan ka pa rin sa ibang mga paraan. Sabi ni Zane, salamat, kuya, sa pagligtas sa buhay ko.
Tatanggapin ko ang anumang parusa na ipasya ni Kuya. Sinabi ni Master Lon, mula sa araw na ito, tatanggalin ko ang iyong titulo bilang pangalawang Panginoon ng pamilya, at ibabalik mo ang lahat ng pag-aari ng pamilya Lond. Sa sandaling sinabi iyon ni Master Lon, nagulat ang ibang mga master ng family. Maraming mga amo ang agad na tumayo at nagsabi, Guro, ang parusang ito ay labis. Plus, hindi pinagtaksilan ng pangalawang amo ang Farmiley. Niloko lang siya ni Zylo at ng iba, maganda ang intensyon niya na tumulong sa pamilya, kaya wala nang masasabi pa. Nagawa na ni Master Lond ang kanyang desisyon, kaya hindi siya nakikinig sa payo ng iba. Dahil nagkamali si Zane, dapat niyang tanggapin ang parusa. Okay, tinatanggap ko ang parusang ito. Si Zane ay isang lalaki. Haharapin niya ang kanyang mga pagkakamali at kusang loob na aminin. Kaya naman, hindi niya sinisisi ang kanyang kapatid sa ginawa nitong desisyon. Naramdaman pa rin ng ibang mga master na masyadong mabigat ang parusang ito, ngunit dahil nakapagdesisyon na si Master Lond, wala silang masabi. Kabanata 684. Ang pamilya Lond ay sumali sa party. Then it's settled. I'll give you guys 3 days to deal with all the inner workings of the Farmiley. Mula ngayon, ang pang-apat na master ang hahabulin sa trabaho ng pangalawang master. Dismiss na. Pagkatapos sabihin iyon, umalis si Master Lon sa kanyang wheelchair. Kung tungkol sa desisyon na ginawa niya, walang nang-ahas na pabulaanan siya. Walang nakakaalam kung si Zane, na pinagkaitan ng kanyang karapatan, ay maaaring magkaroon muli ng kanyang posisyon bilang pangalawang Panginoon ng pamilya. Pagkaalis ni Master Lon sa sala ay agad siyang nagtungo sa villa na tinutuluyan ni Tyr. Medyo matagal nang naghihintay si Tyr at ang iba pa. Dahil ang mga bagay ay tumaas hanggang sa puntong ito, hindi na sila nag-aalala tungkol sa problema sa pakikipagtulungan. Kuya Tyr, Kuya Neil, at Dixon, gusto kong humingi ng tawad sa pagbibintang sa inyo. Sabi ni Master Lon pagkapasok niya. Siya ay naglagay sa isang mapagpakumbaba sa harapan. Siya ay isang tunay na lalaki. Isang taong kayang umamin sa kanilang mga pagkakamali at ayusin ang mga ito. Ito ay kahanga-hanga. Dahil dumating si Master Lond at humingi ng tawad, ayaw ni Tyr at Neil na maging masyadong egoistic. Kahit na si Dixon ay may mga kontrobersyal na opinyon kay Master Lond, siya ay isang lohikal na tao. Kaya hindi magtatanim ng sama ng loob si Dixon kay Master Lond para sa pangyayaring ito. Masyado kang mahinhin. Ang pamilya Moore ang nagplano nito sa pangyayari, kaya hindi mo kasalanan. Kung kami ang nasa lugar mo, gagawin din namin iyon. Sabi ni Tyr at Neil kay Master Lon, tumawa sila at pinatawad lahat ng mga nakaraang pagkakamali. Nang gabing iyon, nagbook si Master Lon ng isang restaurant at inimbitahan si Tyr at ang iba pa para sa hapunan. Masayang nasiyahan ang lahat sa hapunan. Sa pagtatapos ng hapunan, sinamantala ng magkabilang panig ang pagkakataon na ayusin ang isang kontrata sa pakikipagtulungan. Si Master Lond at ang iba pang mga master ng pamilya Lond ay nagpahayag ng pagpayag na sumali sa pangkat ni Tyr at Neil. Pagkaraan ng 20 araw, sasali sila sa kanilang labanan, laban sa pamilyang Moore at Sachin sa Nameless Island. Kasabay nito, ang lahat ng mga master ng pamilya Lond ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin habang binanggit nila ang pamilya Moore. Sa araw ng labanan, ang pangunahing layunin ng pamilya Lond ay ipaghiganti ang kanilang sarili at i-target ang pamilya Moore. Nais nilang bayaran sila. Maliban doon, napag-usapan din ni Tyr at Master Lond kung ano ang mangyayari pagkatapos ng labanan. Dahil si Tyr ay nasa ibang bansa sa loob ng maraming taon at nakilala ang maraming tao, madali niyang nababasa ang isang tao. Mataas ang inaasahan ni Tyr para kay Master Lond at sa iba pang mga master ng pamilya Lond, kaya sinabi niya sa kanila ang kanyang intensyon sa pagsakop sa Timog. Ang layunin ni Tyr sa Timog ay hindi ang maging hari ng lugar. Gusto lang niyang tulungan siya ng mga tao na lumaban sa pamilyang Summers dahil isa ang pamilyang Summers sa pinakakilalang pamilya sa Hilaga. Kaya't kung mapagtagumpayan nila ang labanang ito, hindi magtataksil si Tyr sa pamilya Lond, at maging ang premyong tagumpay ay mahahati sa kanila. Ang tanging gusto niya sa kanila ay ang pangako nilang makikipagtulungan kay Tyr kung kailangan niya ng tulong sa norte. Tinanggap ni Master Lond at ng iba pa ang alok na iyon. Kung kailanganin sila ni Tyr, tutulong sila sa lahat ng mayroon sila ng walang tanong. Kung ikukumpara sa pamilya Moore o Sachin, ang mga sakam na lobo na iyon, mas simple at mas kapakipakinabang ang kontrata ni Tyr. Ang mga tao dito ay mga taong gusto rin ng kapakipakinabang at tuwirang mga kontrata.
Itinuro ni Tyr ang kanilang mga interes sa pagkakataong ito. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay naging ganito, ang plano ni Tyr na gawing hari ng Timog si Carson ay kailangang magbago. Iyon ay dahil ang Six Aces ng Canentin Mansion at ang pamilyang Lund ay itinuturing na mga kasosyo o kahit na mga kaibigan. Sa makatuwid, hindi maipahayag ni Tyr at Carson ang kanilang sarili bilang mga hari sa harap nila. Ngunit dahil lumikha sila ng isang three-way na alyansa, ang Timog ay magpapanatili ng kapayapaan sa loob ng higit sa 10 taon. Sa sandaling nakabuo sila ng kapayapaan, ang Timog ay maaaring makabuo ng isang sobrang kilalang pamilya sa tulong ng 3 pamilya pagkatapos ng ilang oras. Ang pinakamagandang resulta ay magiging 3 sa kanila. Kung mangyayari iyon isang araw, ang sumpa ng Timog na mas mababa kaysa sa Hilaga ay masisira. Nang matapos ang hapunan ay nagkaayos na ang lahat. Ang pamilya Lund ay opisyal na sumama kay Tyr at sa pangkat ng iba pa. Sa hating gabi, sa isang marangyang bakuran sa ari-arian ng pamilya Moore. Dahil halos taglamig na, malamig ang lupain at ang mga patak ng ulan ay bumabagsak mula sa langit. Sa bakuran, isang lalaki na higit sa ika-60 taon ay nakaupo sa abstone chair at umiinom ng alak. Medyo maputi ang buhok sa ulo at nakasuklay sa gilid. Siya ay may makapal na kilay at mga mata na kumikinang ng maliwanag. Halata namang malakas siya. Kahit na wala siyang kakaibang martial arts skills, halos kapantay ng aura niya si Sachin. Ang taong ito ay hindi basta-basta. Siya ang pinuno ng pamilya Moore, Alec Moore. Sa sandaling ito, nakaupo sa harap ni Alec si Oster. Ang apelyido ni Oster ay hindi talaga Moore. Siya ay talagang isang anak na ipinanganak ng kapatid ni Alec na si Yernica Moore at isang dayuhang lalaki. Gayunpaman, dahil ang pagkakakilanlan ng dayuhang lalaking iyon ay may mababang pinagmulan, hindi pinahintulutan ng pamilya Moore na magpakasal at pinalayas ang lalaki. Kaya kinuha ni Oster ang apelyido ng kanyang ina mula nang ipanganak, at si Alec ang kanyang tiyuhin. Anong problema? Tanong ni Alec habang humihigop ng alak at tumingin kay Oster. Kahit natalo sila sa pamilya Lund, pinanatili pa rin ni Oster ang kanyang mataas at makapangyarihang saloobin. Ganun pa rin ang ugali niya, kahit sa harap ng ulo ng pamilyang Moore. May kumuha ng video ng pagpatay ko kay Otis Lane at ipinadala ito kay Tyr at sa iba pa. Sa pinakakritikal na sandali, inilabas ni Tyr ang video. Napagtanto kong masama ang sitwasyon, kaya't isinama ko ang aking pangalawang tiyuhin upang makatakas. Ngunit bago sumakay sa kotse, may naghagi sa amin ng lumilipad na kutsilyo at napatay ang aking pangalawang tiyuhin. Huminga ng malalim si Alec at sinabing, sigurado ka bang lumilipad na kutsilyo iyon at hindi baril? Hindi ito baril. Ang isang tunay na malakas na manlalaban ay hindi gagamit ng baril. Makukumpirma kung ito ay isang lumilipad na kutsilyo, isang ginintoang, manipis, at magaan na kutsilyo. Ito ay halos 30 metro ang haba. Medyo hindi ka panipaniwala, ngunit ang taong naghagis ng kutsilyo ay si Tyr Summers, kaya hindi ito nakakagulat. Napatigil si Oster sa pagsasalita at natahimik sandali na parang may iniisip. Nagpatuloy si Alex sa pag-inom ng alak. Makalipas ang kalahating minuto, tinanong niya, yung Tyr Summers, malakas ba siya? Oo, sagot ni Oster na walang pag-aalinlangan. Gaano kalakas? Mas malakas sa akin. Kabanata 685. Isa kang taksil. Habang sinasabi ni Oster ang 3 salitang iyon, nakaramdam ng saksak si Alex sa kanyang puso dahil, mula nang sumikat si Oster sa Timog, hindi pa niya narinig na mahina si Oster. Ngayon, napakalakas nitong Tyr Summers na kahit si Oster ay inamin ito. Paano kung ikukumpara sa Sachin? Ilang sandali pa ay nagtanong si Alec. Hindi ko kailanman nakalaban si Sachin, kaya hindi ko alam, ngunit tiyak na may mga kwalifikasyon si Tyr para makipaglaban kay Sachin. Walang ibang sinabi si Oster. Kinuha niya ang baso ng alak niya at uminom. Sinabi ni Alec, ipaliwanag sa akin ng detalyado kung paano nakuhanan ng pelikula ang pagpatay mo kay Otis Lane. Sabi ni Oster, walang dapat ipaliwanag. Walang ibang nakakaalam maliban sa mga tao ko na pumunta ako para patayin si Otis. Imposibleng may nalaman itong tagalabas. Kung tungkol sa taong kumuha ng video, hindi ko alam kung sino iyon. Hindi ito direktang sinabi ni Oster, ngunit halatang may nunal sa pamilya Moore. Gusto mo bang imbestigahan ko ito? Tanong ni Oster. Pinuhusan siya ni Alec ng isa pang baso ng alak at tinanong, so sasama ang pamilya Lund sa pangkat ni Tyr? Oo. Patayin mo kung sino man ang iniisip mong mole.
Mas gugustuhin kong pumatay ka ng maling tao kaysa hayaan ang isang taong kaoy na hinala. Okay. Tumayo si Oster, ang mace na nasa kanyang manggas ay dumula sa kanyang mga kamay. Sa sandaling ito sa isang villa malapit sa estate. Katatapos lang mag-shower ni Yoro at nakahiga sa sofa at nagpapamasahe mula sa kanyang katulong. Matapos makaranas ng napakalaking labanan laban sa pamilya Lund, nakaramdam ng pagod si Yoro. Kailangan niya ng masahe agad para maibsan ang kanyang mga kalamnan. Sa sandaling ito, nakarinig siya ng mga yabag sa labas ng kanyang pintuan. Tunog iyon ng may tumuntong sa snowy ground. Emperador. Magalang na sigaw ng mga bodyguard. Kinakausap nila si Oster. Agad na bumangon si Yoro sa sofa. Kahit na mas matanda siya kay Oster, kailangan pa rin niyang igalang si Oster bilang isang mas malakas na manlalaban. Gayunpaman, nang pumasok si Oster, hawak ang kanyang gintong mace, lumiit ang mga mata ni Yoro. Si Yoro ay isang malaking tao. Siya ay mahigit 2 metro ang taas. May mga muscles siya na parang sisubog sa katawan niya. Baka siya ang kapareha ni Matthew. Gayunpaman, ang pagiging buff ay hindi nangangahulugan na siya ay pipi. Si Yoro ay hindi pipi. Kahit na ang isang pipi ay malalaman na may hindi tama kung si Oster ay lalabas sa kanilang villa sa kalagitnaan ng gabi hawak ang kanyang mace. Oster, ano ang sinusubukan mong gawin? Kumunat ang noo ni Yoro. Ang kanyang katawan ay likas na naghanda para sa isang labanan. Hindi sumagot si Oster. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo kay Yoro. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Oster, mas napipilitin si Yoro. Dahil si Oster ay parang toro, karamihan ay dahil hawak niya ang kanyang ginintoang mace, sapat na iyon para mamanhid ang isang tao sa takot. Ang golden mace na ito ay isang heirloom ng pamilya Moore. Ang matandang Panginoon ng pamilyang Moore ay personal na niregalo ito kay Oster noong siya ay 10 taong gulang. Kahit na ang apelyido ni Oster ay Moore, at kilala rin siya bilang bihirang henyo sa pamilyang Moore, ang kanyang aktwal na pagkakakilanlan ay isang dayuhan. Kaya't nang ipasa ng matandang Panginoon ng pamilyang Moore ang mace kay Oster, nagkaroon ng maraming hindi pag-aproba. Gayunpaman, pinigilan ng matandang master ang mga taong ito. Kahit na hindi nasisiyahan ang mga tao, hindi sila nang ahas na gumawa ng isang bagay na padalos-dalos. Noong 13 si Oster, pumanaw ang matandang master. Pagkatapos noon, sinubukan ng mga tao sa pamilya Moore na tanggalin ang mace sa mga kamay ni Oster. Gayunpaman, sa gabing iyon, tinalo ni Oster ang mahigit 20 malalakas na mandirigma mula sa pamilya ng mag-isa. Simula noon, wala nang nang-ahas na subukang nakawin ang gintong mace. Mula sa pangyayaring iyon, ang gintong mace ay naging pangunahing sandata ni Oster. Walang nang-ahas na ilayo ito sa kanya. Naging katotohanan na ang pamana ng pamilya ay kay Oster. Kung ano ang ginawa ng mace o kung saan ito nanggaling, kahit si Alec ay hindi alam. Ang alam lang niya ay ang mace na ito ay isang banal na sandata. Ito ay matibay at makapangyarihan. Ang golden mace ay nagpalakas ng lakas ng labanan ni Oster. Kung ginamit ni Oster ang golden mace, siguradong may dugo. Oster Moore, anong ginagawa mo? Lalong kinakabahan si Yoro nang makita niya si Oster na naglalakad palapit sa kanya. Pinagpapawisan siya ng gabutil na munggo. Papatayin kita. Naglaway ng 2 salita si Oster at pinabilis ang kanyang bilis. Ang ginintoang mace ay umindayog sa hangin ng may matinding lakas. Nakaramdam ng lamig si Yoro at iniwasan niya ang ginintoang mace sa pinakamabilis niyang makakaya. Nataman ng mace ang sofa sa likod ni Yoro at gumawa ng malakas na kalabog. Nahati sa kalahati ang sofa ng gintong mace. Bilang isa sa 4 na Vajra ng pamilyang Moore, si Yoro ay isa sa mga super elite na manlalaban. Kaya niyang labanan ang buong 23 Golden Garrison ng pamilya Moore. Gayunpaman, bago si Oster, hindi siya ganoon kalakas. Matapos niyang iwasan ang unang hampas ng Golden Mace, naramdaman ni Yoro na parang ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas. Ang mace ay nagpapalabas ng labis na presyon. Napaatras siya sa gulat at sinabing, Oster, bakit? Isa kang taksil. I'm not. Sigaw ni Yoro. Pakiramdam niya ay napagbintangan siya. Kailan pa siya naging traidor? Oster, don't tell me na iniisip mo na ako ang kinuna ng video na iyon. Paano iyon posible? Isa ako sa 4 na Vajra ng pamilya Moore. Hinding-hindi ako gagawa ng ganoon at magtataksil sa pamilya. This must be some misunderstanding. I am not the traitor. Gaya ng inaasahan, hindi pinakinggan ni Oster ang paliwanag ni Yoro. Sa sandaling ito, ginamit na ni Oster ang kanyang mace at inaatake si Yoro sa pangalawang pagkakataon.
Muli itong naiwasan ni Yoro. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay mas nahirapan siyang umiwas. Oster, hindi ako ang traidor. Gusto kong makausap ang padre de pamilya. Gusto kong magpaliwanag. Hindi ko ni-record ang video na iyon. Ikaw. Pinabalangkas ako. Walang balak na tumigil si Oster. May kasiguraduhan sa boses niya, when I said it's you. It's you. Anong ibig sabihin nito? Natarante si Yoro, at nanginginig ang kanyang puso. Bakit parang ginagawa akong scapegoat? Pag sinabi mong ako na. Tinadya mo ba akong iframe? O gusto mo ba ng malawakang pagpatay? Sa isang iglap, naisip ni Yoro ang isang nakakatakot na posibilidad. Gayunpaman, sa puntong ito, wala siyang oras na mag-isip ng iba pa. Iyon ay dahil ang ikatlong hampas mula sa gintong maze ay patungo na sa kanya. Kabanata 686. Pagtanggal kay Yoro. Oster, sumobra ka na. Hindi sinubukan ni Yoro na iwasan ang ikatlong strike dahil wala siyang oras. Pagkatapos ay hinawakan niya ang coffee table sa gilid. Madali niyang binuhat ang coffee table na mahigit 100 kilo. Hinaronggan niya ang hampas ng mace, at isang malakas na kalabog ang narinig. Ang coffee table ay nagkapira-piraso. Nakalugay ang bathrobe ni Yoro. Maraming piraso ng salamin ang tumusok sa kanyang hubad na katawan. Ipinakita nito kung gaano kalakas si Oster. Arg! Galit na sigaw ang pinakawala ni Yoro. Para siyang naging tigre. Oster, ipaglalaban kita hanggang kamatayan. Nagsimulang maglabas ng malakas at nagngangalit na aura ang katawan ni Yoro, humigpit ang mga kalamnan sa kanyang katawan. Parang bakal ang kanyang mga kamao. Mabilis siyang lumapit kay Oster. Bilang isa sa 4 na Vajra, si Yoro ay may malaking kapangyarihan at potensyal. Hindi man siya kasing lakas ni Oster, kaya pa rin niya itong labanan. Naging sira at magulo ang orihinal na magandang sala ng villa. Maging ang mga dingding ay nagsimulang mag-crack. Matapos ang mahigit 10 sagupaan, ang ginintoang mace ni Oster ay sa wakas ay tumama sa dibdib ni Yoro. Bang! Itinapon ni Oster ang katawan ni Yoro na parang kasinggan ng saranggola. Nang lumapag si Yoro sa lupa, parang yumanig ang buong villa. Nagluwa si Yoro ng maraming dugo, namutla ang kanyang mukha, at pagkatapos ay gamulong-gulong siya patungo sa pangunahing pinto ng estate. Ayaw nang makipaglaban ni Yoro. Tinubukan niyang tumakas. Walang ekspresyon si Oster habang hinahabol si Yoro. Sa oras na marating ni Yoro ang mga pintuang metal sa labas ng estate, naabutan na ni Oster. Ang isa pang suntok ng Golden Maze ay tumama sa likod ni Yoro at inihagi si Yoro ng ilang metro ang layo. Kumapang si Yoro sa lupa at tumingin kay Oster habang dumura ito ng dugo. Oster, ikaw. Ikaw ay... Tinuro ni Yoro si Oster, nanlalaki ang mga mata, at may gustong sabihin pero hindi niya masabi kahit anong mangyari. Sa mas tumpak, hindi pinahintulutan ni Oster si Yorean ng pagkakataong magsalita at muling hinampas si Yoro ng gininto ang mace at tinapos ang kanyang buhay. Sa labas ng gate, nasaksihan ng mga tauhan ni Yoro ang lahat, ang eksenang ito ay nagpamanhid sa lahat sa takot. Hindi nila alam kung ano ang eksaktong nangyari. Hindi nila naintindihan kung bakit pinatay ni Oster si Yoro. Ang alam lang nila ay nabigla sila at kinilabutan. Inihagis ni Oster ang kanyang gintong mace sa lupa. Ang sariwang dugo sa mace ay parang mga patak ng tubig na madaling dumausda sa mace. Ang gininto ang mace ay agad na nalinis at nagningning ng maliwanag sa ilalim ng liwanag ng buwan na nagbibigay ng isang gintong liwanag. Pagsapit ng umaga, hindi lang si Yoro ng 4 na Vajra ang namatay. Maliban sa kanya, maraming manlalaban na sumunod kay Oster sa Devon Province ang napatay ni Oster. Kasama doon ang 3 miyembro ng Golden Garrison. Ang pamilya Moore ay nakaranas ng madugong gabi. Ang katimugang emperador, si Oster Moore, ay gumawa ng malawakang pagpatay sa buong magdamag. Ganap niyang tinanggap ang salita ni Alec ng literal, sa halip na patayin ang inosente kaysa hayaang makatakas ang taksil. Walang nakakaalam kung pinatay ni Oster ang tamang tao o ang mga inosenteng tao. Ang taong nagpadala kay Tyr ng pelikula ay hindi pa rin kilala. Walang nakakaalam kung sino iyon. Baka patay na siya sa maze ni Oster, o baka nakatakas na siya. Matapos tapusin ang kontrata sa pamilya Lon, ayaw nang manatili ni Tyr at ng iba pa sa Devon Province. Kinabukasan, magkasamang umalis sina Tyr, Neil, at ang iba pa sa Devon Province. Tinilat ang natitira ay bumalik sa Canentine Mansion habang si Tyr sa Strego City.
Kasabay nito, hindi na bumalik si Dixon sa Canantine Mansion kundi dumiretso sa South River City. Pagkatapos ng labanan, ang mga iniisip ni Dixon ay nagbago ng husto. Gusto niyang pumunta sa South River City para hanapin si Connie. Ito ang ipinangako niya sa kanyang sarili noong labanan. Tulad ng kung si Dixon ay maaaring manalo kay Connie ay depende sa kanyang kakayahan. Matapos harapin ang insidente tungkol sa pamilya Lund sa Devon Province, gumaan ang pakiramdam ni Tyr. Mga 20 araw na lang ang natitira bago ang malaking labanan. Biglang naging mapayapa ang buong timog. Alam ng lahat na ang kapayapaang ito ay hindi magtatagal. Ang tunay na sakuna ay dumating pa. May natitira pang kalahating buwan. Pagkatapos ng tear dealt sa ilang bagay sa Strego City, hindi na niya binalak na manatili pa at naghanda na bumalik sa Con City. Kahit may gagawin pa si Tyr, gusto pa rin niyang bumalik sa pamilya niya. Lalo na't buntis na naman si Winifred, kapag nakalaya na si Tyr ay mananatili agad siya sa tabi ni Winifred. Aalis na si Tyr sa Strego City, tinawag siya ni Graham. Ano ito, Director Davis? Tanong ni Tyr. Natarante si Tyr. Tinala si Graham sa Strego City upang tumulong sa negosyo ng Autumn Field Group. Karaniwang wala siyang dahilan para makipag-ugnayan kay Tyr. Noong una, akala niya ay may nangyari na sa kumpanya. Gayunpaman, mabilis siyang sinabihan na hindi ito tungkol sa kumpanya. Mr. Summers, si Mr. Ford ng Starlight City, ay nasa kritikal na kondisyon. Natatakot ako na hindi siya magtatagal. Gusto niyang makilala ang may-ari ng Autumn Field Group ngunit kasalukuyang hindi available si CEO Winifred, may oras ka ba? Nanginginig ang puso ni Tyr. Nasa kritikal na kondisyon si Ferguson. Paano ito posible? Gayunpaman, alam ni Tyr na may cancer si Ferguson noong una niya itong nakilala at wala na siyang mahabang panahon. Binigyan pa siya ni Tyr ng espesyal na gamot, ngunit tila hindi epektibo ang gamot. Kahit na alam ni Tyr ang tungkol sa medisina, ang cancer ay mahirap gamutin, lalo na sa mga huling yugto. Kahit ang Diyos ay hindi siya nailigtas sa puntong iyon. Mahuhulaan ni Tyr kung bakit gustong makita ni Ferguson ang may-ari ng Autumn Field Group sa panahong ganito. Sige, saang ospital siya? Pupunta agad ako dyan. Ospital ng lungsod. Sige. Hindi nagdalawang isip si Tyr. Si Mr. Ford ay sikat sa pagiging mabait at mapagbigay na tao sa Strego City. Nag-donate siya sa maraming charity sa loob ng mahigit 10 taon. Sa makatuwid, dapat siyang bisitahin ni Tyr. Pagkatapos ay bumili si Tyr ng ilang prutas at nagmaneho patungo sa City Hospital. Kabanata 687. Cortisone Needle. Si Ferguson Ford, isang kilalang pilantropo ng Strego City, ay nakikibahagi sa kawanggawa sa loob ng halos 20 taon. Hindi niya alam kung gaano karami ang natulungan niya nitong 20 taon. Kung mayroon talagang isang bagay bilang isang karmic cycle, ang pagbagsak ni Ferguson ay hindi magiging napakalungkot. Gayunpaman, ang buhay ay hindi isang kama ng mga rosas. Maraming mga pangyayari ang paunang natukoy. Ang ilan ay nagsasabi na ang kanilang mga kapalaran ay isinulat ng tama noong sila ay isinilang, at marahil ay totoo nga. Gaano man ka-impluwensya, mayaman, o maganda ang isang tao sa buhay. Nakahiga lang sila sa hospital bed at humagulgol sa mga huling sandali. Nang dumating si Tyr Summers sa ospital at sumali sa Ferguson Ford, masasabi ng una na ang huli ay nabawasan ng makabuluhang timbang kumpara sa kanyang mas magandang mga araw. Si Ferguson ay wala rin sa mabuting kalagayan sa pag-iisip. Si Ferguson ay walang pamilya, walang asawa, at walang anak. Siya ay nag-iisa sa loob ng maraming taon. At ngayon na siya ay nakahiga sa isang kama sa ospital na may nakamamatay na sakit na kumakain sa mga bahagi ng kanyang pagkamatay, ang tanging tao na responsable sa kanyang pangangalaga ay ang kanyang katulong na si Lawson. Ang pangalan ng kanyang assistant ay Reagan Lawson. Siya ay nagtatrabaho sa ilalim ng Ferguson sa Starlight City mula noong siya ay nagtapos ng kolehiyo. Tinatrito ng babae si Ferguson na parang tatay niya. Ang dahilan kung bakit siya naging ganito ay dahil minsan siya ay isang mahirap na estudyante sa kolehiyo na itinataguyod ni Ferguson. Itinulak ni Tyr ang pinto ng ward at pumasok. Pinabalak ni Reagan na pakainin si Ferguson ng natubigang congee sa sandaling iyon. Gayunpaman, nag-regurgitate siya sa isang kutsara. Siya ay mukhang nasa sobrang sakit na kahit na ang mga pangpawala ng sakit ay hindi ito mapawi. Nandito ka pala, Mr. Summers. Nang makitang pumasok si Tyr, sinalubong siya ni Assistant Lawson sa unang pagkakataon. Oo.
Tumango si Tyr bilang pagsang-ayon sa kaitinabi ang mga prutas sa kamay niya. Ang mga kalagayan ni Ferguson Ford ay mas masahol pa kaysa sa kanyang naisip. Biglang nahiya si Tyr sa mga prutas na dala niya. Lawson, please, iwan mo na kami. Mahinang bulong ni Ferguson kay Regan Lawson. Pero Mr. Ford, nais ni Regan na manatili at magpatuloy sa pag-aalaga kay Ferguson. Kung tutuusin, malubha ang kalagayan niya ngayon. May sasabihin ako kay Mr. Summers. Iwan mo na kami. Okay, Mr. Ford. Tumayo si Lawson at lumabas ng ward nang umupo si Tyr sa tabi ng naghihingalong lalaki. Pagkatapos, hinawakan ni Tyr ang kamay ni Ferguson at kinuha ang kanyang pulso. Nakakalungkot talaga ang estadong kinalalagyan niya. Maaaring wala pang kalahating buwan ang natitira ni Ferguson. The cancer cells have spreaded throughout your body. Most of your organs are compromised. Even God can't save you now, napabuntong hininga si Tyr. You can verbalize it if you really find the pain unbearable. There's no need to hold back. Agad na napaungol si Ferguson sa sakit. Ang tunog na may kakayahang magpadala ng panginginig sa gulugad ng isang tao at magdulot ng nakakataas na buhok na goosebumps. Maging si Tyr ay nakaramdam ng kaba. Bagamat marami na siyang nakitang pagkamatay, hindi siya komportable nang makita ang isang tao sa pintuan ng kamatayan. Mr. Summers, my days are numbered. Ang hindi ko lang mabitawan ay ang Starlight City. Oo, tumango si Tyr. Alam na niya ang dahilan kung bakit siya tinanong ni Ferguson. Kung pumasa si Ferguson, may iwan ang Starlight City na walang kakayahang pangasiwaan ito. Mabilis itong mahuhulog sa pagkasira. Kaya naman gusto niyang maghanap ng mapagkakatiwalaang tao na ipagkakatiwala sa Starlight City. At ang tanging naiisip ni Ferguson ay sina Tyr Summers at Winifred Zia. Mr. Summers, narinig ko na binanggit ni Miss Zia ang kanyang intensyon para sa Autumn Field Group na mag-set up ng isang charity fund. Naniniwala ako na ang Autumn Field Group ay taos-pusong gustong mag-ambag sa charity. Kaya, gusto kong ipagkatiwala ang Starlight City kay Autumn Field Group. Sana hindi tumanggi si Mr. Summers. Hindi ako tatanggi. Mataray na sagot ni Tyr. Napag-isipan na namin. Naniniwala kami sa karmic retribution. Ang pagiging mapagkawanggawa ay isang paraan upang linisin ang isang tao sa kanilang mga kasalanan at maiwasan ang pagbaba ng isang tao sa purgatorio. Ipinahayag ni Tyr mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Siya nga ay may naisip na magpatakbo ng isang kawanggawa at tinalakay ito kay Winifred matagal na ang nakalipas, na nagpakita rin ng malaking interes dito. Gayunpaman, ang kanyang intensyon na maging isang pilantropo ay hindi buo dahil gusto niyang tumulong sa mahihirap. Nais lang niyang palayain ang kanyang mga sinumpaang kapatid at ang kanyang sarili sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan nito upang siya ay maging komportable. Para sa kapakanan ng pag-unlad ng Regal Palace sa paglipas ng mga taon, ang mga kamay ng lahat ay nabahiran ng dugo. Bagaman ang ibinubuhos na dugo ay nagmula sa mga manggagawa ng kasamaan, makasalanan, at mga kaaway, ito ay kasalanan pa rin. Sa makatuwid, nadama ni Tyr ang pangangailangan na dalisayan ang mga kasamaang ito. Matapos marinig ang mga salita ni Tyr, baka sa kutis ni Ferguson ang pagkabalisa. Nawalan siya ng pagsasalita. Marahil ay nakaramdam siya ng kahinaan kahit na magsalita, o dahil lamang sa hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Nagsimula siyang umubo ng marahas habang iniluwa niya sa kanyang bibig ang dugo. Ang kanyang paghinga ay lumakas habang siya ay nasa mas matinding pagkabalisa. Putol ni Tyr sa paghabol. Mr. Ford, hindi mo naman ako pinatawag dito para lang ipagkatiwala sa akin ang Starlight City, di ba? Ano pa bang kailangan mo? Sa puntong ito ng pag-uusap, biglang tumigil sa pag-ubo si Ferguson. Pagkaraan ng mahabang panahon, humihikbi siyang nagtanong, Mr. Summers, nabalitaan ko na sanay ka sa medisina. Ang mga gamot na ibinigay mo sa akin noong huling pagkikita natin ay nakatulong sa pagpapagaan ng aking sakit. Kung wala ito, matagal na sana. Tyr helplessly murmured, Mr. Ford, if you'd like to ask me if there are any drugs na makakapagpagaling sa sakit mo, I can regretfully tell you that there is definitely no such thing. Hindi yun ang intensyon ko. Nagpatuloy si Ferguson, ngunit Mr. Summers, minsan ay narinig ko ang isang nakaranas na tradisyonal na Chinese medical practitioner na binanggit na mayroong isang natatanging paraan ng pagmamanipula ng acupuncture na kilala bilang cortisone needle kung saan ang return ng mental na kailanwan at memorya sa ilang sandali bago ang kamatayan ay posible. Oo, tumango si Tyr.
Cold needles are used to seal several vital acupoints on the body, so achieving the effect of paralyzing the nerves. Ang sakit sa iyong katawan ay talagang mababawasan ng malaking halaga sa ganoong paraan. Gayunpaman, maaari itong magdulot ng matinding backlash. Kapag ang epekto ay lumipas na, ang sakit ay doble, at malamang, ikaw ay mamamatay mula dito. Gusto mo bang i-perform ko ito para sa iyo, Mr. Ford? Kung talagang balak mong gawin ito, mabubuhay ka lang ng hindi hihigit sa isang araw. Mas masasaktan ka kapag nasa pintuan ka na ng kamatayan. Isang excited na ngiti ang sumilay sa mukha ni Ferguson. Alam mo ba talaga kung paano gawin ito, Mr. Summers? Oo. Please do it. May natitira pa akong hiling na gusto kong matupad sa huling araw ko. Nakikiusap ako sa iyo. Please help me. Kabanata 688. Mga hindi natupad na kagustuhan. Dahil personal na ginawa ni Ferguson Ford ang kahilingan, hindi na kailangan pang magsikap pa ni Tear Summers. Very well. Umiga ka. Ipapa-acupuncture kita. Sa sinabi nito, inilabas ni Tear ang kanyang bayan kay needles at nagpatuloy sa pagdidisimpekta sa mga ito. Napag-isipan mo na ba ito, Mr. Ford? Kapag nailapat na ang cortisone needle, magkakaroon ka ng 1 o 2 araw na natitira upang mabuhay. Masasaktan ka bago ka umalis. Just do it, Mr. Summers. I'm humbly asking you for a favor. Ang malalim na paglubog ng mga mata ni Ferguson ay puno ng determinasyon habang ang mga sulok ng kanyang mga labi ay nakaangat sa isang bahagyang arco. Sige. Dahil nakapagdesisyon na si Ferguson, hindi na kailangang magsabi pa ni Tear tungkol sa mga bagay sa loob ng kanyang mga kakayahan. Tinimulan ni Tear na gamitin ang hanay ng mga bayan kay na karayom para ilapat ang cortisone needle kay Ferguson. Ang mga karayom ng cortisone ay hindi itinuturing na isang malalim na pamamaraan. Maraming mga tradisyonal na Chinese medicine practitioner ang maaaring magbigay sa kanila pagkatapos mahanap ang tamang acupoints. Gayunpaman, ang pamamaraan ay itinuturing na bawal mula noong unang panahon dahil ito ay itinuturing na hindi makatao, bagamat may mga alamat ng pamamaraang ito ng acupuncture, maraming tradisyonal na Chinese medicine practitioner ang hindi talaga alam kung paano ito gagawin. Inabot si Tear ng wala pang 1/4 ng 1 oras upang makumplito ang pamamaraan para kay Ferguson. Bukod dito, ang pamamaraan ay natatangi. Kinakailangan nito na ang bawat gintong karayom ay may pasok ang isang daliri ng malalim sa mga acupoint upang makamit ang nais na epekto. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng napakaraming gintong karayom si Ferguson Ford sa kanyang mga acupoint na tanging ang mga pinhead lang ang nakikita. Talagang eksena iyon sa isang horror movie. Matapos ilapat ang mga karayom, ang kutis ni Ferguson ay hindi bumuti, ngunit ang kanyang masakit na mga daing ay nabawasan ng malaki. Nakatulog na siya sa puntong iyon. Si Ferguson ay hindi nakatulog ng maayos mula nang lumala ang kanyang sakit, at siya ay na-hospital. Hindi alam ni Tear Summers kung bakit hihilingin ni Ferguson na gawin ang pamamaraang ito sa kanya. Sinabi ng huli na mayroon pa rin siyang taos-pusong hiling na hindi natutupad. Marahil ay gusto niyang matulog ng mahimbing sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Hindi siya ginising ni Tear dahil wala siyang balak na istorbohin ang matanda. With that, tumayo na si Tear at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, nang malapit na siyang lumabas, nagising si Ferguson. Please stay, Mr. Summers. Napatalon si Tear sa gulat. Ayon sa dahilan, pagkatapos na mailapat ang cortisone needle, ang taong tumatanggap nito ay dapat na medyo nakapikit ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 oras. Gaano katindi ang pag-aayos ni Ferguson para sa kanya na nagising kaagad. Uminto si Tear at tumalikod para harapin si Ferguson. Dapat mas nakakatulog ka, Mr. Ford. Malinaw na hindi gaanong masakit si Ferguson gaya ng dati. Nakangiti siya habang umiiling. I will have an eternity to sleep in 2 days. Can you do me another favor, Mr. Summers? Dahil doon, nagpumiglas si Ferguson, sinusubukang umupo. Naintindihan ni Tear ang ibig niyang sabihin at kinaladkad siya para tulungan siyang bumangon mula sa kama. Nagkusa si Ferguson na tanggalin ang mga tubo na ipinasok sa kanyang katawan. Ilang beses siyang huminga ng malalim at sa wakas ay nakaramdam siya ng improvement. I would like for Mr. Summers to escort me somewhere I don't want to die in a cold hospital ward on my final day alive. Sana matupad ni Mr. Summers ang wish ko. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Tear. Sumagot si Ferguson, wala na akong masyadong oras, Mr. Summers.
Sasabihin ko sa iyo kapag nakasakay na tayo sa kotse. Natahimik si Tyr ng ilang segundo bago siya tumango. Ito ay isang ospital. Hindi maganda kung inilabas kita sa ganoong lantad na paraan. Maaari mo ba akong bigyan ng kalahating oras? Sige. Okay. I'll make some preparations. Sumingit si Ferguson, pasukin mo si Lawson. I have some affairs I need to discuss with her. Okay. Umalis si Tyr sa ospital at pinabalik sa loob si Regan Lawson na nakabantay sa labas ng ward. Pagkatapos ay tinawagan ni Tyr si Max Cheever at pinadalhan siya ng ilang miyembro ng Wolf's Den. Makalipas ang kalahating oras, pinastol ni Ashblood ang ilang miyembro mula sa Wolf's Den hanggang sa ospital. Pinigyan sila ni Tyr ng maikling paliwanag at inutusan silang tanggalin si Ferguson Ford sa gitna ng hindi nadiskubre ng ospital. Ang ganitong gawain ay hindi hamon para kay Ashblood o sa mga miyembro ng Wolf's Den. Inabot sila ng wala pang 10 minuto upang makuha si Ferguson Ford mula sa kanyang ward. Makalipas ang 10 minuto, si Ferguson ay nasa isang sasakyan na nakaparada sa labas, na minamaneho ni Tyr. Sumunod din si Regan Lawson. Noong una ay tutol siya kay Ferguson na lumabas ng ospital. Gayunpaman, hindi na sinalungat ni Regan ang kanyang kagustuhan matapos niyang marinig ang layunin nito sa pag-alis sa pasilidad. Sa halip ay sinamahan niya si Ferguson. Umupo si Ferguson sa likurang upuan ng sasakyan, may hawak na panyo sa kanyang kamay at umuubo paminsan-minsan. Tuwing umuubo siya, puputulan niya ang dugo. Sa kabila ng pag-administered ng cortisone needle, hindi pa rin mukhang optimistic ang kanyang sitwasyon. Mr. Ford, saan mo gustong pumunta? Tanong ni Tyr. Windsor Hill. I think it's about 200 kilometers layo mula dito, sagot ni Ferguson. Itinayo ni Tyr ang kanyang navigation system at pagkatapos ay pinaandar ang sasakyan patungo sa Windsor Hill. Habang nasa daan, nang hinihintay ang pagtatanong ni Tyr, nagkusa si Ferguson na ipaliwanag ang layunin ng kanyang pagbisita sa Windsor Hill. Ang katotohanan ay si Ferguson Ford ay hindi isang matandang bachelor. Nagkaroon siya ng asawa at anak sa Windsor Hill. Noong naisip ni Elias Sullivan na isama ang Starlight City sa Great Sky Group Foundation, binanggit niya kung paano hindi tunay na mabuting tao si Ferguson. Mukhang alam niya na si Ferguson ay nakagawa ng maraming bagay. Iyon ang dahilan kung bakit naniniwala si Elias na ang harapan ni Ferguson bilang isang pilantropo ay isang gawa at na siya ay pareho sa kanila hanggang sa buto. Ang kawang gawa ay isang dahilan upang mangolekta ng mga pondo ng ilegal. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Elias si Ferguson. Maaaring naging Miss Early si Ferguson Ford sa kanyang kabataan. Gayunpaman, sa kanyang pagtanda, talagang inilaan niya ang lahat ng mayroon siya sa kawang gawa. Sa katunayan, sa unang 2 dekada ng buhay ni Ferguson, siya ay isang ganap na naiibang tao mula sa isa na nakakuha ng katanyagan at mga natamo sa loob ng lungsod. Ipinanganak si Ferguson sa malalim na kabundukan ng kahirapan at nanatili roon ng higit sa 2 dekada. Ito ay isang mahirap at retrogressive na lugar. Hindi magagamit ang kuryente 20 taon na ang nakararaan. Ang mga lokal na bata ay kailangang dumaan sa bundok upang pumasok sa paaralan dahil walang tao sa lugar. Doon lumaki si Ferguson. Sa kabila ng malupit na kapaligiran, siya ay palaging mahusay sa kanyang pag-aaral at kalaunan ay natanggap sa isang prestihiyosong unibersidad. Gayunpaman, ang pamilya ni Ferguson ay hindi lang makabayad ng mamahaling tuition fee dahil sila ay masyadong mahirap. Kaya, sa huli, hindi siya nakapag-aral sa unibersidad ngunit maaari lamang manatili sa kabundukan. Kabanata 689. Ang nakaraan ni Ferguson Ford. Pinakasalan ni Ferguson Ford ang kanyang childhood sweetheart, si Fiona Yarbury, sa nayon kung saan siya nagsilang ng isang bata na pinangalanang Orson Ford. Akala niya ay hindi na siya aalis sa mga bundok, ngunit nang tumuntong si Orson Ford ng 10, ang buhay ni Ferguson ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Isang grupo ng mga kabataan na mahilig sa pangangaso ang dumating sa kabundukan na nagmamaneho ng SUV na hindi pa nakita ni Ferguson sa kanyang buhay. Walang pag-aalinlangan na sila ay mga mayayamang supling. Sa gitna ng grupong ito ng mga bata na may mahusay na takong ay isang kaakit-akit na dalaga. Nais ng grupo na pumunta sa bundok upang manghuli, ngunit dahil hindi sila pamilyar sa topography ng burol, naghanap sila ng isang tao mula sa nayon upang mamuno sa daan. Na ang isang tao ay Ferguson Ford. Pinangunahan sila ni Ferguson at nakakita ng saganang biktima sa loob ng bundok. Pumalik sila na punong-puno. Gayunpaman, sa pagbabalik, sila ay inatake ng mga ligaw na hayop.
Si Ferguson ay nagbuwis ng sariling buhay upang iligtas ang dalaga. Si Ferguson ay nagtamo ng matinding pinsala mula sa pagliligtas sa babae, na humantong sa kanyang pag-alis sa mga bundok at sa isang ospital para sa paggamot. Habang na-ospital si Ferguson, inalagaan siya ng babae, at sa paglipas ng panahon, naging mahilig silang dalawa sa isa't isa. Nang maglaon, inalok ng babae si Ferguson ng mas mabuting buhay, na sinasabing maibibigay niya sa kanya ang lahat ng gusto niya. Ang tanging hinihiling niya ay hiwalayan si Fiona Yarbury at pakasalan siya. Huminto sa pagsasalita si Ferguson nang dumating siya sa puntong ito sa kanyang kwento. Nakahiga siya sa likod ng sasakyan, huminga ng malalim. Mamawa na ng luha ang kaninang lumulubog na mga mata niya. So, pinili mong iwan ang pamilya mo at pumunta sa syudad kasama ang babaeng iyon para mamuhay ng marangya? Tanong ni Tyr. Napabuntong hininga na lamang si Tyr matapos marinig ang kwento ni Ferguson. No one could truly be the acme of perfection. Tama na yan. Walang kapatawaran na inamin ni Ferguson ang kanyang mga aksyon. Bata pa ako, takot ako sa kahirapan. Hindi ko pa nakita ang nakakasilaw na mundo ng mga tao na may napakaraming tukso para sa sarili ko. At nang sa wakas ay naranasan ko na, nagbago ang lahat. Maraming tumawag sa akin na masama. Kahit anong gawin ko sa mga susunod na dekada, nananatili akong walang puso. Iniwan ko ang aking asawa at hindi pinapansin ang aking anak para sa ibang babae upang makamit ang kayamanan at kaluwalhatian. Ako ay isang walang puso at hindi tapat na tao. Ang tono ni Ferguson ay napuno ng paninisi sa sarili. Siguradong pinagsisihan niya ang mga ginawa niya noon. Gayunpaman, hindi na maibabalik ang oras. Hindi na niya maibabalik ang dati kahit sisihin niya ang sarili niya. Kahit na makabalik siya, ano ang gagawin ni Ferguson? Baka iwanan pa rin niya ang asawa dahil sa kayamanan at ranggo. Natahimik si Regan Lawson. Tila matagal na niyang alam ang bahaging ito ng nakaraan ni Ferguson. Ang katotohanan ng bagay ay hindi kailanman inilaan ni Ferguson na itago ang kanyang kasaysayan. Alam ng marami na siya ay isang hindi tapat na tao noong siya ay mas bata pa. Gayunpaman, tumagal siya ng higit sa 20 taon para makabawi sa mga pagkakamaling nagawa niya. Baka patawarin siya ng Diyos. Pumalik ka na ba sa bundok pagkatapos ng kasal mo sa babae? Titir ang sumundot. Oo. Patuloy ni Ferguson, sinubukan kong bumawi sa kanila sa pamamagitan ng pag-aalok ng pera. Tumanggi sila, at ako ay pinalaya sa bahay. Hindi lang mag-ina ang nakadama ng ganoon. Lahat ng taga Windsor Village ay hinamak ako. Ang Windsor Village ay umunlad sa loob ng mahigit 100 taon. Wala pang lalaking kasing lupit sa akin. Sinabi nila na sinira ko ang kanilang kaugalian at pagkatapos ay itinaboy ako sa labas ng nayon. Ang puot ay ginagarantiyahan. Isang mahinang tawa ang binigay ni Tyr. Ang mga taong tulad mo ay talagang kasuklam-suklam. Ang pag-abandona sa iyong pamilya ay isang hindi mapapatawad na paglabag. Ang bitik ay nananatili kahit na patuloy kang gumawa ng gawaing kawang-gawa sa loob ng 20 taon. Gayunpaman, ang paghahangad ng sariling mga mithiin para sa isang mas mabuting buhay ay nauunawaan. Ito ay likas na katangian ng tao. Iilan lamang ang makakalaban sa tukso ng material na mundo. Higit pa rito, lumaki kang nangangamba sa pagiging mahirap. Ikaw ay dapat na mag-aral sa isang prestihiyosong universidad, ngunit ikaw ay sobrang mahirap-stricken upang pumunta. Marahil ay naging desperado ka. Oo, short-sighted ako. Dahil kay Fiona Yarbury at sa anak namin kaya ako nagpasya na mabuhay. How ironic. Si Ferguson ay nagpakawala ng isang nakakulong, mababaw na hininga habang mas idiniin niya ang sarili sa upuan sa likuran. Hindi nila tatanggapin ang aking pera, kaya maaari lamang akong mag-donate ng hindi nagpapakilala. Gusto ko lang na mas mabuti para sa kanila. Pero hindi ko naman kayang mag-donate na lang sa mag-ina. Magdududa iyon. Kaya, nakahanap ako ng paraan para makapag-ambag sa Windsor Village. Kung bumuti ang kalidad ng buhay sa nayon, maaari rin silang magkaroon ng mas magandang buhay. Nagpakawala rin si Tyr ng nakakakilabot na hininga. Nag-donate sa buong nayon para makamit ang layuning tulungan sina Fiona Yarbury at Orson Ford. Ang paggawa ng ganoong bagay ni Ferguson ay nagpakita na hindi siya lubos na nag-iisip. Siya ay nabubuhay sa pagkakasala para sa mag-ina. Patuloy ni Tyr, at nagsimula ka ng gumawa ng charity work mula pa noon. Oo. Tumango si Ferguson. Ang nayon ay unti-unting nakakita ng mas mahusay na mga araw pagkatapos matanggap ang aking mga donasyon. Nagtayo ng paaralan sa nayon.
Hindi na kailangan pang dumaan ng mga bata sa kabundukan para makapag-aral. At, nakakatanggap ako ng mga liham ng pasasalamat mula sa mga bata sa nayon taon-taon, kabilang ang isa mula sa aking anak. Kahit na hindi sila nagpapasalamat sa akin bilang Ferguson Ford, ngunit sa taong tumulong sa kanilang nayon, ang mga liham na iyon ay nagdulot sa akin ng kagalakan. Simula noon, naisip ko ang ilang bagay. Nagsimula akong mag-enjoy sa charity work at tumulong sa iba. Tunay na masaya ako. Patuloy ni Tier, kaya nagpatuloy ka sa loob ng 20 taon. Oo. Tumango si Ferguson. Marami akong naranasan sa buhay. Ang tanging tao lang sa pakiramdam ko ay ang mag-ina. Malapit na akong mamatay. Gusto kong gamitin ang natitirang oras ko para makita sila. Sige. Wala nang intensyon si Tier na magtanong pa dahil ang pisikal na kondisyon ni Ferguson ay malayo sa stellar, at para sa isang pasyente na malapit nang bumalik sa kanluran na may kanser, ang pagsasalita ay naging isang luho. Humandar ang sasakyan, at makalipas ang 2 oras, nakarating sila sa Windsor Hill. Ito ay isang napakalaking bundok na umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Mahirap isipin na ang mga tao ay naninirahan sa loob ng napakalawak na bundok. Ang Windsor Village ay nasa kailaliman ng bundok na ito. Kanina, sementong kalsada ang patungo sa nayon, ngunit hindi ito dumiretso doon. Kaya't ang mga taong nakatira doon ay kailangang maglakbay ng halos kalahating araw upang makalabas ng nayon. Kabanata 690. Ang pagtingin sa likod ng aking ama. Sa mga nagdaang taon, isang konkretong kalsada ang ginawa para sa mga sasakyang papasok sa nayon. Ang charity organization ng Ferguson Ford ay nag-donate ng pondo para itayo ang nasabing kalsada. Sa kabila ng pagkakaroon ng isang ganoong landas, ito ay isang mas maginhawang landas para sa mga taong gustong maglakbay sa paglalakad. Nagtagal pa ang biyahe. Pagkatapos ng lahat, walang sino man sa Windsor Village ang kayang bumili ng kotse. Si Tier Summers ang nagmaneho paakyat sa malilikot na mountain pass habang si Ferguson, na nakaupo sa likurang upuan, ay nakatingin sa labas ng bintana. Ang tanawin ng mabilis na tanawin ay tila pumukaw ng mga nawalang alaala. May bakas ng pait sa mukha ni Ferguson, ngunit pinakanak ang ngingiti ito ng mahina. Ang pakiramdam na ito ay, sa katunayan, nakakasakit ng puso. Naglakbay sila ng halos 1 oras bago makarating sa Windsor Village. Ito ay isang bundok na nayon sa isang napakalaking burol. Ang tanawin nito sa kasalukuyang panahon ay nakapagpapaalaala pa rin noong 1990s. Maraming mga bahay ang mayroon pa ring pader ng cob. Bagamat nakatanggap sila ng mga donasyon mula sa Charity Foundation ni Ferguson, imposibleng masakop ang lahat ng dahilan. Karamihan sa mga pondo ay ginamit sa paggawa ng mga kalsada, paaralan at pagbibigay ng kuryente at tubig sa nayon. Ipinarode ni Tier ang kanyang sasakyan habang inalalayan ni Reagan Lawson si Ferguson habang naglalakad sila patungo sa isang farmhouse sa loob ng Windsor Village. Ito ang dating tahanan ni Ferguson Ford. Ito ay dating bahay na gawa sa mga pader ng cob noong unang panahon. Nakatayo sa lugar nito ngayon ay isang cottage na gawa sa pulang brick. Ang putik na bakod ng harapang bakuran ay nanatiling hindi nagbabago. Mayroon ding isang balon sa loob ng patio, na itinayo noong ikinasal sina Ferguson at Fiona. Nakalok ang gate na walang kaluluwa ang nakikita. Si Ferguson ay mukhang nalulungkot habang nakatitig sa pamilyar ngunit banyagang tanawin ng patio. Walang tao sa bahay, sabi ni Tier. Oo. Tumango si Ferguson. Maya-maya lang ay may lumapit sa kanila na 2 babaeng maitim ang balat. Sino ang hinahanap mo? Tanong ng isa sa mga babae. Ang mga babae ay mga lokal ng Windsor Village at kilala nila si Ferguson Ford. Gayunpaman, dahil hindi nakabalik sa loob ng higit sa 2 dekada at dinapuan ng sakit, walang nakakakilala sa kanya. Nagtanong si Reagan Lawson, "Excuse me, nandito ba si Mrs. Fiona Yarbury?" Fiona Yarbury. Kumunat ang noo ng isa sa mga babae. Sino ka? Oh, we're her distant relatives. Nagkataon na dumaan kami sa Strego City, so we want to come and visit her. Ah, ikaw pala ang malalayong kamag-anak niya. Sumagot ang babae, si Fiona Yarbury ay namatay ng halos 3 years. Ang kanyang anak, si Orson Yarbury, ay nakatira dito. Si Orson ay isang guro sa aming nayon. Siya ay kasalukuyang nagtuturo sa mga kabataan sa paaralan. Si Fiona Yarbury ay namatay na. Bumilis ang tibok ng puso ni Ferguson nang tumama sa kanya ang alon ng kalungkutan.
Nalungkot siya hindi lamang sa pagkamatay ni Fiona kundi pati na rin sa katotohanan na ang kanyang anak na si Orson ay nawala sa pangalan ng asawa ni Ferguson. Malinaw na hindi siya patatawarin ng mag-ina. Higit pa rito, hindi kwalipikado si Ferguson na humingi ng kanilang kapatawaran. Pwede ko bang itanong kung saan ang school? Titir ang sumundot. Itinuro ng babae ang isa sa mga burol. Paglampas ng burol na iyon ay kung saan pumapasok ang mga bata ng ilang kalapit na nayon sa paaralan. 10 minutong lakad doon. Isang charity foundation sa lungsod ang nag-donate sa Windsor Village. May pasasalamat sa boses ng dalawang babae nang magsalita sila tungkol sa pundasyon. Nagtanong ulit si Tyr, alam mo ba ang pangalan ng foundation na nagbigay sa iyo ng pondo para magpagawa ng mga paaralan at kalsada? Starlight, sagot ng babae. Sila ang pinakamalaking benefactor ng nayon. Tiyak na maaalala natin sila. Haha. Tumawa si Tyr, saka lumingon kay Ferguson. Let's check the school out. Sige. Naglakad na ang tatlo papunta sa school. Ang isa sa mga babae ay tila may napagtanto ng matano niya ang papaalis na figure ni Ferguson. Hinarap niya ang babaeng katabi niya, bakit pamilyar ang silhouette ng lalaking iyon? May naaalala ako sa kanya. Ang ibang babae ay hindi kumbinsido. Tulad ng kung sino. Ferguson Ford. Ferguson Ford. Nagulat ang babae. You must be mistaken. Sinasabi mo na ang aong may sakit na iyon ay si Ferguson Ford. Haha, nagbibiro ka siguro. Seryoso ako. Kamukha niya talaga. You're grasping at straws. The woman waved her hand in dismissal. Ferguson Ford is such a heartless man. Fiona didn't forgive him until her dying breath. Siya ay isang kahihiyan sa Windsor Village. Paano pa kaya ang lakas ng loob niyang lumapit pabalik? Totoo yan. Baka nabangga lang ng kotse ang taong ganyan at hindi na makabalik. Umalis ang dalawang babae na nag-uusap at nagtatawanan, at hindi maiiwasang mabisyo sila sa kanilang mga salita. Narinig ni Ferguson ang lahat ng kanilang sinabi, na lalong nagpagulo sa kanyang damdamin. Ito ang impresyon ng mga taga-nayon ng Windsor Village kay Ferguson. Ang mga kwento ay gawa-gawa at kumalat sa maraming nayon ng Windsor Hill bilang isang halimbawa. Normal lang sa kanya ang magkahalong damdamin. Sa isang banda, siya ang dakilang benefactor ng mga taga-nayon ng Windsor Hill. Hinangaan siya ng lahat. Sa kabilang banda, siya rin ang pinakahinamak. Isang walang pusong taksil. Umabot ng halos 1 oras bago makarating si Ferguson sa paaralan ng 10 minutong lakad lang para sa sinumang tao. Mula sa malayo, narinig nila ang koro ng mga bata na nagbabasa ng malakas na nagmumula sa paaralan. Marahil ito ay dahil ang mga bundok ay hindi kasing cacophonous bilang isang urban na lugar, ang tunog ng mga bata na nagbibigkas ng mga teksto ay nagdadala ng malayo. O marahil ay hindi maingay ang lungsod, ngunit ang mga bata sa kabundukan ay may posibilidad na mag-aral ng mas mabuti. Mayroon lamang 6 na silid-aralan sa paaralan, isa para sa bawat pangkat ng edad. Bawat silid-aralan ay naglalaman ng 1 dosenang bata. Sa isang silid-aralan sa ika-4 na baitang, isang makinis na Ginoo na nakasuot ng salamin ang nagtuturo sa ilang bata na bigkasan ang mga sipi ng wika. Nakita ko na sa kabila ng mga rehas sa kabilang panig ng platform, may 2 nagtitinda na naghihintay ng mga customer. Gayunpaman, para makarating sa kabilang panig, kailangan mong tumalon pababa sa platform at umakyat para makarating sa bahaging iyon ng riles. Medyo mataba si tatay. Ang guro na nagbabasa ng The View of My Father's Back ay anak ni Ferguson, si Orson Ford. Nakapaglakbay siya palabas ng mga bundok at pumasok sa kolehiyo sa kagandahang loob ng suporta ni Ferguson. Walang ideya si Orson na ang kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng suporta. Inisip lang niya na isa itong dakilang benefactor na ayaw ibunyag ang kanyang pangalan. Kaya, sa mata ni Orson Ford, ang dakilang benefactor na iyon ay palaging idolo niya. Pagkatapos niyang makapagtapos, nilayon niyang sundan ang landas ng higit na kabutihan. At sa gayon, determinado siyang pinili na umalis sa lungsod at bumalik sa kanyang bayan, kung saan siya ay naging guro ng wika. Nais niyang mas maraming bata ang makaalis sa kabundukan at maging mga haligi ng bansa.